Bumukas ang pinto ng hotel kung saan si Alexandra naroon. Antok na antok pa talaga siya at nakita niya ang figura ni Enzo na pumasok. May dalatong tray ng pagkain. Nilapag nito sa mesa ang daladala. Siya naman nakadapa pa rin, parang ayaw niya pang tumayo. Alexandra, Alexandra! Marahan siyang niyugyug ni Enzo. Bangon ka na. Sabi ni na Jantel hindi ka pa raw bumababa. Dinalahan na lang kita ng pagkain. Sabi pa nito. Anong oras na ba? Tanong ni Alexandra. 10:00 na. Anong ginagawa mo dito? Diba umalis ka? Tanong ni Alexandra dito habang nakapikit siya. Umuwi ako kaagad. Baka hanapin ako ng lolo. Tayo ka na dyan. Bumangon siya. Nalaglag ang kanyang kumot na nakasapi sa kanyang dibdib. Nasaan ang robe ko? Tanong niya sa lalaki. Kinuha ni Enzo sa sahig ang hinahanap niya. Ito. Tinulungan pa siyang magsuot ng lalaki ng robe niya. Anong pagkain? Tanong ni Alexandra dito. Wala na siyang pakialam kahit makita nito ang katawan niya. May nangyari na tatakpan niya pa? Kinuha ng toothbrush saka pumunta ng lababo. Sinigang na hipon at saka steamed alimango. Sagot ng lalaki at lumapit sa lamesa, inihain ang dalang pagkain. Bakit 2 plato? Ang dami niya na. Gulat na tanong niya dito. Hindi pa ako kumakain. Dito na lang ako para salo tayo. Sabi ni Enzo. Di na lang si Alexandra nagsalita. Naupo na siya sa may lamesa. Dinulutan siya ng pagkain ng lalaki bago nito inasikaso ang sarili. Di na sila nag-uusap habang kumakain. Pinagbabalat naman siya rito ng alimango. Pinapanood lang ni Alexandra ang lalaki. Pagkatapos silang kumain, ito na rin ang nagligpit ng kinainan nila. Nagtimpla to ng kape at saka inibot sa kanya. Salamat. Di niya maiwasang ma-appreciate ang ginagawa ni Enzo para sa kanya. Kumuha siya ng magazine saka nagbasa habang naguhugas ng platong lalaki. Saan mo gustong mamasyal ngayon? Tanong nito sa kanya. Ako? Nagulat siya sa tanong nito. Oo, ikaw. May iba pa ba akong kausap dito? Piloso po. Yung honeymoon natin gusto mo ituloy abroad? Sa Singapore kaya? Ayoko umalis ng bansa. Marami pang trabaho sa office at saka di na natin kailangan ng honeymoon. Na-advance na nga natin yun, hindi ba? Sagot ni Alexandra. Oo nga. Papasok na ba tayo sa Monday? Oo naman. Baka hindi kita pasweldohin kapag di ka nagtrabaho. Sagot niya sa lalaki na ikinatawa nito. Opo, madam. Sagot ni Enzo na naguhugas pa rin. Hello? Tumunog ang telepono mula sa reception area. Si Alexandra nang sumagot dahil malapit lang yun sa kanya. Mga lovebirds, anong oras kayo bababa? Boses ni Jantel yun. Sige, anong oras? Nakatulog ako, girl eh. Masakit kasing ulo ko, hindi naman ako iwanan si Enzo. Pagsasinungaling ni Alexandra. 6:00. Ganun ba? Buka ba kayo mamaya at may event sa tabi ng dagat? Punta tayo. Diyos ko, Jenzel, napakaaga pa, no? In-update lang kita para makapagtira ka ng panlakad mo mamaya. Baka pasasaan ka ni Enzo eh. Gaga. Bye. Binabanan niya ang telepono. Sira ulo talaga. Bakit daw? Usisa ni Enzo sa kanya. O sige, tara. Nagayaya lang si Jenzel mamaya sa tabing dagat para manood ng event. Huwag ka nang sumama, baka mamaya tawagin ka pa ng jowa mo. Kala mo pa naman laging aagawan. Bakit? Di mo ba inaagaw? Bulong ng kanyang isipan. Huwag mo na lang isipin si Bianca, magbihis ka na para makapunta na tayo kay ng lolo at saka, please, baka hindi ko rin naman mapigilan ang aking sarili. Tsaka dahan-dahan siyang tinignan ng asawa mula ulo papuntang paa. Bigla si Alexandra kinabahan sa tingin nito na itinapon sa kanya. Tigilan mo ko sa kalibugan mo, Enzo ha, hindi ka na nakakatuwa. Sabay ingos niya sa asawa. Ang pikon nyo naman, misis. Saka siya tinawanan ni Enzo. Mas minabuti na lang ni Alexandra na pumasok sa loob ng banyo. Pagkasara niya ng pinto, pigil ang kanyang tili. Kinikilig siya dahil sa tuwing bibigyan siya ng lalaki na importansya, pakiramdam niya may pag-asa ang kanyang pusong makamit ang puso ng asawa. Pababa na sila ng elevator na makasalubong nila sina Lolo Miguelito at ang kanyang mga magulang. Nagkagulatan pa sila at saka nagkatawanan. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Alexandra sa mga biyanan at kay Lolo Miguelito. Napapagod na kasi ako, iha, kaya magpapahinga muna sana ako. Kaya ang bumaba doon para makapag-enjoy, sabi ng matanda. Kami na lang muna ang sasama kay Papa, mga anak, sabi naman ng ina ni Enzo. Nag-enjoy pa kasi si Martin saka si Claudia, alam niyo naman, para mga lovebirds ngayon ang dalawang yun. Naroon din sila Malena at Jenzel kasama si Paulo, sabi naman ni Florence, ang tatay ni Enzo.
O siya, mag-enjoy na lamang kayo at tanghali na. Siesta ko kasi ngayon eh. Wika ng lolo ni Enzo. Enjoy kayo. Opo lolo, thank you po. Kinawayan pa nila to ni Enzo. Inalalayan siya ni Enzo pagpasok niya sa elevator. Saka nito pinindot ang ground floor. Nakamasid lang si Alexandra sa paligid. Di na siya nagsasalita dahil baka kung saan na naman mapunta ang usapan nila. Binati sila ng mga staff pagbaba nila sa ground floor nang makalabas sila ng elevator. Lahat maluwa ang ngiti sa kanila. Natanaw agad nila sina Jansen at Malena na nasa pool, samantalang si Paolo nakaupo lang na parang binabantay ng dalawa. Baka matunaw ang tinititigan mo, par. Bati ng asawa niya kay Paolo. Alin ba dyan ang tinutumbok ng mata mo? Loko? Sinuntok nito si Enzo sa braso. Bakit ngayon lang kayo? Mukhang pinagod mo si Alexandra. Biro nito sa kanya sabay kindat. Naagaw ang atensyon ng isang babaeng halos kasing tangkad niya ang mata ng dalawa. Naka one piece to, talagang napakaganda ng hubog ng katawan. Umahon na sina Malena at Jensel sa mga naka-t-shirt naman. Tinignan nila na masama ang dalawa. Hoy mga manyakis, anong tinitingnan nyo dyan ha? Puna ni Jensel. Di na kayo nahiya sa amin? Ayaw mo na sila, Jensel, sabi ni Alexandra sa kaibigan niya. Ginagalit ako ng mga to eh. Alika na nga. Andito ka na kaya makakapagpalit na ako ng swimsuit. Yaya sa kanya ni Jensel. Sanay si Alexandra sa mga swimsuit dahil mahilig silang mag-beach ni Jensel. Ikaw, Malena? Naku, ayoko. Baka hanginin ako, Alexandra. Tanggi nito. Ihintayin ko na lang kayo dito. Bakit pa ba tayo magtatago? Dito na lang tayo maghubad, oh. At walang babala, hinubad na Jensel ang suot niyang t-shirt. 5'2" lang kaibigan pero ang katawan nito ay talagang lilingunin ng karamihan. Natulala si Paolo sa nakita. Yung babae nga na lang tingnan mo, no? Huwag mong sabihin maghuhubad ka rin? Tanong ni Enzo sa kanya. Oo naman. Saka ni Alexandra hinubad ang suot na dress. Siya naman yung tipong matangkad at makinis. Ito lang ang lamang niya sa kaibigan pero sa ganda ng katawan, nangunguna ito. Wow! Pag nagkapera ko, magpapalagi din ako niyan. Biro ni Malena. Mas malaki at mas mabilog pa. Inihagis ni Alexandra kay Enzo ang kanyang damit. Kailangan ko lang bakuran ng pagmamayari ko. Narinig niyang sabi ni Enzo. Sasama na ako, baka may pumitas na mga papayang bunga ng aking puno? Sagot naman ni Paolo. Ay, paano naman ako? Malungkot na sabi ni Malena. Halika na. Binuhat to ni Enzo at saka tinapon sa pool. Sira ulo. Sigaw nito sa kanyang asawa. Makakaganti rin ako sa'yo. Tawang-tawa naman sila kay Malena. Bigla, may nahigip ang kanyang mga mata na naglalakad sa tabing dagat. Si Bianca ba yun? Anong ginagawa niya dito? Anong tinatanong mo? Tanong na Jensel sa kanya. Wala naman. Huwag mo na akong paglolokohin. May nakita ka. Sino yun? Parang kahawig lang naman, pero parang di naman siya. Si Bianca ba? Actually, kanina ko pa napapansin, pero hindi ko na lang sinasabi kasi nakakasira lang ng mood. Kaya nga baka namamalikmata lang talaga ako. Sagot ni Alexandra sa kaibigan. Hi mga miss, may mga kasama ba kayo? May nag-approach sa kanilang mga lalaki. We saw you, parang ang saya ninyong nag-uusap. May mga kasama kami. Nandun no? Tinuro na Jensel sina Paolo at Enzo na hinahabol ni Malena. Ako nga pala si Richmond. Pakilala nito sa kanila. And this is my friend, Earl. What's your name, girls? I am Jensel and this is my friend, Alexandra. Pakilala na Jensel sa mga ito. Hi! Kaway niya sabay pakita ng kamay. Oops, may ring na kasi ako dito eh. Oh, you're already married? But you look so young. Nakangiting wika ni Richmond. How about you? Tanong ni Earl kay Jensel. Any boyfriend? None. I don't have a husband too. Inunahan na nito ang pagtatanong. You're cute. Nakangiti si Earl kay Jensel. Ang ganda ng ngipin nito. Okay lang ba sa asawa mo na nakikipag-usap ka sa ibang... No. Sagot ni Enzo, malapit na pala sa kanila. Oh, sige Alexandra, Jensel, see you around. Tumayo na ang mga tot nagpaalam. Bye boys, kaway ni Jensel sa mga lalaki. Ano yan? Tanong ni Paolo kay Ami na nakakunot ng noo. Nothing, sagot ng babae. Iba talagang beauty namin na Alexandra, lapitin ng boys. May asawa ka na Alexandra? Bulong ni Enzo sa kanya. Ha? Ikaw nga may Bianca tapos ako hindi pwede makipag-flirt? Okay ka lang ba? Sino dapat? Ikaw, may side chick, ako wala, ganon?
Di naman sa ganun pero bagong kasal tayo. Bakit? Saan ka ba galing kanina? Saglit tong nag-isip bago nagsalita. Basta ayoko makikipag-usap ka kung kani-kaninong lalaki. At sino ka naman para pigilan mo ako? Asawa mo. Kung gusto mo ng ganyang agreement, mauna kang sabihin ng sarili mo. Nakakaya naman sa'yo ha? Saka siya lumusong sa pool. Inaya si Gentle na nakipagtalo pa kay Paolo. Malena, jump in. Sumunod naman ang dalaga sa kanya. Kala mo kung sinong Enzo na to? Pakunwari pa na about marriage ang concern, siya naman tong maharot. Bulong ni Alexandra sa sarili. Hoy, ano yung binubulong-bulong mo dyan? Baka mamaya pinapanalangin mong malunod kami. Tinitingnan pala siya ni Jancel. Naiinis kasi ako kay Enzo eh. Pinagbabawalan ako makipag-usap sa ibang lalaki. Tapos siya naman may Bianca. Diba? Nakakairita. Sagot niya sabay ingos sa lalaki. Kala mo kung sinong malinis. Nakakainis? Hoy, bruha ka. Nakakahiya ha. Baka isipin ng ibang tanda-tanda mo na nagtatantrums ka pa. Tinapik siya na Gentle sa balikat. Baka naman kasi nagsiselos. Uy, may something na sila ni Happy. Pambabos ka pa ng kaibigan. Something? Baka nagsasamtingan ka mo. Nabigla ang babae. You mean? Oo, kung ano man niyang iniisip mo, yun na yun. Paano kung mabuntis ka? Yung 3 years agreement niyo, paano na? Bahala na. Ready naman ako eh. Kung di man niya ako panagutan sa future, okay lang. Baka talagang di para kami kapag nangyari yon. Baka naman hiwalay na sila ni Bianca. Hiwalay. Gentle, matapos niya akong kabayuhin kanina, pumunta siya kay Bianca. Bastos ng bunganga mo, friend. Saka to nagpalingalinga. Baka may makarinig sa'yo, no? Ewan ko, Gentle. Naguguluhan na rin ako sa kanya. Akala ko nga kayo na kasi ang sweet nyo naman. Lagi siya nakasunod sa'yo. Pag inaatake lang ng libog, friend, kahit sana lang. Wow, wild. Malandi ka rin eh. Kinarot niya ito sa singit. Aray ko naman, baka magkapeklat ako dyan ha. Kayo ba ni Paolo, kamusta? Ayun, humiling lang ng pangangabayo sa akin kabi. Pinagbigyan ko na. Tumatawang sabi ni Jancel. Kaka, bunganga mo rin talaga. Okay lang yan, tayo lang naman dalawa eh. Tsaka, yan din ang termo sa akin kanina. So, pag nabuntis tayo, pareho tayong single mother, ganon? Ayaw mo nun, #BFF goals. Baliw ka talaga. Naiiling ni Alexandra ang sagot sa kaibigan. Parang si Bianca talaga. Napatingin sa Alexandra kay Enzo. Kausap nito ulit si Paolo ngunit hindi ang mga to umaalis ng pool. Maraming babae nang lumapit sa mga to pero deadman lang. Hindi niya na to tiningnan. Nakita niya ulit yung babae na naka-beach cap at nakasuot ang summer dress. May kasamang lalaki na sa tingin niya parang tatay na nito. Hi mga pogi! May mga grupo ng babaeng lumapit kay Enzo at kay Paolo. Would you mind if we sit here? Nagpapakit pang wika nito. Tinaas ni Enzo ang kamay. May lock ng puso ko, girls. Okay lang yun. Di naman ako selosa. Nasaan ba siya? You know, yung naka-red top? Tinuro ni Enzo si Alexandra. Oh, the pretty girl. Maganda naman pala talaga. How about you? And that's my girl. Tinuro ni Paolo sa Jancel. Married na kayo? Nope. So we can sit here. Nagdingding ang mata ng babae. Sure. Uupo sana ang mga to na magsalita si Paolo na parang yun ang pinag-uusapan nila. Yun na nga mga pare. Bale, lumapit yung babae sa akin tapos nagselo sa Jancel. Grabe yung binigay na sipa. Black belter kasi sa taekwondo kaya yung reflexes niya ang bilis. Natigilan ng mga babae sa kwento ni Paolo. Sinakay naman ni Enzo to kaya nga magtropa sila ni Alexandra, di ba? Pareho sila ng hobby kaya hindi ko ginagalit yung asawa ko eh. Malaking tao pa naman. Sabi niya dito sabay kindat. Parang mas maganda sa dagat mga be. Wika ng isa. Sige boys ha, enjoy the day na lang. Nag-alisa na mga to. Nagtawanan sila ni Paolo pagkalayo ng mga to. Loho ka talaga, Paolo. Mabuti na lang na sense kung gusto mong ipahiwatig. Pailing-iling ni Enzo na sabi sa lalaki. Dapat lang. Baka makita pa tayo ni na Jancel na may katabing mga girls, no? Bakit ka pala umiyak kagabi? Tanong niya. Sumandal si Paolo sa bench at nahiga. Iniuna ng ulo sa mga braso. I'm leaving. Ha? Pero bakit? Natuloy ang merging ng company namin at na Yvonne. You mean, yeah, I need to. Paano kayo ni Jancel? Babalikan ko siya? Paano nga? May ibang mahal si Yvonne kahit maghiwalay din kami after. Paano kung ang merging kailangan magsama kayo at magpakaroon ng anak? Natigilan to. Waring di naisip ang tungkol doon.
Bigla lumungkot ang mukha ng lalaki. Di nito pinag-isipan ng bagay na yon. Parang siya rin. Paano kung mabuntis niya ang asawa niya? Baka manggulo si Bianca. Nakasandal si Alexandra sa office chair niya nang dumaan sa harapan niya si Enzo. Napati ng lalaki. Okay ka lang ba? Tanong nito. Okay lang ako. Masama ang pakiramdam ko kanina pa. Wika niya habang nakapikit. Ramdam niya ang paglapit ni Enzo at pagdampi ng balat nito sa kanyang noo at leeg. May lagnat ka. Ipapatid na kita sa kondo. Doon na sila sa unit ni Enzo umuwi simula na ikasal sila. Minsan umuwi siya sa kondo niya. Balak na ni Alexandrang paupahan ng kanyang unit dahil di naman matitirhan ng kondo na yon. Ganoon din kasi ang ginawa ni Jensel sa unit nito. Madali na humanap ng uupa dahil malapit sila sa lahat. Madalas mga estudyante ang umuupa sa mga unit doon. Sa unit naman ni Enzo, tig-isa sila ng kwarto. Di natutulog doon ang mga biyanan, kundi dumadalaw lamang. Pero kapag aalis si Enzo papunta kay Bianca, gagamitin muna siya nito. Wala itong pinipiling lugar sa kondo nito. Madalas, pinapapasok na lamang siya nito sa kwarto o kaya basta na lang tong sasabay sa kanya pagligo at ngayon nga, nilagnat siya. Wala siya makakasama sa bahay. Tapos pauwiin siya ng asawa? Ayokong umuwi. Mahina ang tinig na sabi ni Alexandra. Pakiramdam niya, nakalutang na lang siya sa sobrang sama ng pakiramdam. Halika na, sasamahan na kita. Inalalayan siya ng asawa patayo. Binitbit ni Enzo ang kanyang mga gamit. Lou! Yes po, sir? Nagmamadaling lumapit ang isang assistant ni Enzo. Okay po, sir. Sagot nito. Paki-cancel muna ng ibang appointments ko. Pakisabi, emergency lang. Iuwi ko lang asawa ko sa bahay, nilalagnat siya. Nakahawak sa kanyang bewang ang lalaki. Talagang nahihilo na siya. Tinawagan nito si Mando, ang kanyang driver. Sunduin mo kami sa exit ng building. May lagnat ng asawa ko. Iuwi ko muna. Tsaka ni Enzo ibinaba ang phone. Pinagmamasdan ni Enzo ang asawa na namumula na sa init. Pinatawag niya sa kanyang assistant ng kanilang family doctor. Labis ang pag-aalala niya kay Alexandra. Hindi ito madalas nagkakasakit. Yes, Bianca? Malakas ang tunog ng kanyang cellphone na gumising sa diwa ni Enzo na malalim ang tinatahak. Si Bianca. Kahapon pa tawag ang babae sa kanya. Hindi niya ito masagot dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Anong yes, Bianca? Kung pwede lang siguro tong lumabas mula sa cellphone, ginawa na nito. Hindi ka man lang sumasagot sa calls ko. Kahit message wala. Anong plano mo, Enzo? Please, busy lang ako ngayon. Nagkasakit din sa Alexandra? Alexandra na naman. Ano? Siya nang mahal mo, ha? Pinagpalit mo na talaga ako sa babaeng yan. Hindi naman, busy lang din ako. Ano ka ba? Medyo hindi ni Enzo mapigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Nagagalit ka na. Alam mo namang di ako makalabas natatakot ako. Na-trauma ako sa nangyari sa akin, Enzo. Hindi mo ba nagigets yun? Ganyan ka na ba talaga, kabato? Kasalanan mo kung ba't ako naghahasa. Kasalanan mo. Tapos ngayon para ako pang magmamakaawa sa'yo. Bakit, Enzo? Bakit? Saka umiyak ang babae sa kabilang linya. Napahilaan mo si Enzo ng balat sa kanyang mukha. Napaka-demanding naman ng babaeng to. Please, baby, listen to me, okay? Medyo busy lang ako ngayon. Babawi na lang ako sa'yo, okay? Kailan yung bawi na yan? Nagmamaktol ang boses ng babae. Basta wag lang ngayon, okay? Sige, basta't babawi ka, ha? Oo, promise. Okay, bye. I love you. Di na masyadong gumagana kay Enzo ang guilt tripping. Kailangan niya ng bagong agenda. Hindi maaari. Nagagalit na ang mga magulang niya dahil lubog na sila sa utang. Di naman siya makadaing kay Enzo. May pakiramdam kasi siya na parang lumalayo na to sa kanya. Bianca, magpalit ka nga ng strategy mo. Minsay sabi sa kanya ng ama. Masyado nang makalumay ang guilt tripping mo Wala ka talagang silbi. Papa naman. Sanay na si Bianca na ganito ang tatay niya sa kanya. Kung pinikot mo na sana noon payang si Enzo, sana ngayon nakikinabang tayo sa yaman ng mga honasan. Sulsul naman ang kanyang ina sa kanya. Kung di lang kayo nagsusugal, sana kaliwat ka ng sampal ang natanggap ni Bianca mula sa kanyang ama. Huwag mong isisisi sa pagkakasilo namin. Ikaw ang bahala sa bahay na to. Mula nang dumating ka, nalugi yung mga negosyo namin. Namatay ang kuya mo. Sana nga ikaw na lang ang namatay. Sampal sa kanya ang sinabing to ng kanyang ama. Dahil sa kahihiyan na kinasangkutan ni Bianca, nagkaroon ng depresyon ng kuya niya dahil hindi nito matanggap ang nangyari sa kanya. Ka-close niya ang kapatid, kaya ganito na lang ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang.
Lapastangan ka talaga, Bianca. Bobo ka na, bastos ka pa. Gumawa ka ng paraan para mawala sa landas mong babaeng yon? At iniwan na siya ng mga magulang na nakaluklok sa sahig. Hawak-hawak ang pisnging panhid na sa pananakit ng mga magulang. Hindi ako papayag na pati ang mga magulang ko iwanan ako, hindi maaari. Kailangan mamatay ka na talaga, Alexandra. Nandilisik ang kanyang mga mata, tinitigan ang sarili sa salamin. Ikaw talaga ang balakid sa buhay kong peste ka? Nagbalik si Bianca sa kasalukuyang isipan. Ang alaala na masasakit na salitang binitawan ng mga magulang niya, nananatiling nakatarak sa kanyang dibdib. Kailangan niyang magplano hanggang dumako ang kanyang mga mata sa bulletin. Make your friends close and your enemy closer. Napatulala si Bianca doon. Bakit pa hindi ko agad naisip to? Sanay naman ako makipagplastikan. Konting panahon lang naman ang kailangan ko. Matalino ka talaga, Bianca. Gusto ninyo ng laro ha? Sige, pagbibigyan ko kayo. Saka naglabas na mapaglarong ngiti ang kanyang mga labi. Inalam ni Bianca lahat ng likes and dislikes ng kanyang kaaway. Babawiin niyang lalaking pinag-ukulan niya ng pansin. Ito ang pag-asa nila at ng kanyang mga magulang na magsasalba ng negosyong napabayaan ng mga to dahil sa pagsusugal. Kailangan maghiwalay na ang mga to para tingnan naman siya ng mga magulang bilang anak at hindi pabigat. Para malimutan ng mga to ang masalimuot niyang buhay sa abroad. Para na rin sa katatahimik ng kaluluwa ng kuya niya na lagi nilang nababanggit ng mga magulang sa tuwing gusto siyang sumbatan ng mga to. So sorpresahin niyang lalaki sa opisina at magsusorry siya sa kanyang nagawa at nasabi. Lumabas si Bianca upang bumili ng offering gift para kay Enzo at plastic gift naman para sa asawa nitong si Alexandra. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.